Alam mo ba na may mga pagkain ngayon na kahit simple lang, sobrang bilis maibenta kapag tama ang approach. Hindi ito tungkol sa uso lang. Ito yung mga food business na talagang hinahanap ng tao araw-araw. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na food business ideas na patok ngayong taon. Mga pagkaing madaling i-produce, madaling i-market, at may malinaw na demand. Kaya kung naghahanap ka ng negosyo na madaling simulan at pwedeng maging daan ng tagumpay mo, ay suggest na panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka isa sa mga food business ideas na ito ang maging susi ng pagyaman mo. Number 1. Chicken Wings and Fries Bar. Ang Chicken Wings and Fries Bar ay isa sa mga pinakapatok na food business ngayon dahil suwak na suwak ito sa barkada, pamilya at lalo na sa online delivery. Una, simple lang ang produkto pero mataas ang demand. Kahit saan ka magpunta may naghahanap ng wings, mapa-spicy, garlic parmesan, honey soy, buffalo o sweet chili. At kapag sinabayan mo pa ng crispy fries, automatic kompleto na ang order. Ikalawa, malakas ito sa group orders. Hindi ito pagkain na pang isang tao lang. Madalas pang dalawahan, pang tatluhan o pang barkada. Ibig sabihin, mas mataas agad ang average na benta kada order. Ikatlo, perfect ito sa delivery apps at Facebook orders. Kahit maliit lang ang pwesto mo basta maganda ang packaging at consistent ang lasa, pwede kang makipagsabayan sa malalaking brand. Maraming small wings brands ngayon ang lumakas dahil lang sa delivery. Ika-4, flexible ang menu. Pwede kang magsimula sa 5 flavors lang, tapos dagdagan mo habang lumalakas ang benta. Pwede ka ring mag-bundle, wings plus fries, wings plus rice, o barkada box para mas tumaas ang halaga ng bawat order. Ika-5, madaling i-brand, madaling gumawa ng pangalan, logo, at signature flavor. Kapag may isang flavor kang tumatak sa customer, babalik at babalik sila. At higit sa lahat, pagkain ito na hindi naluluma sa uso. Kahit magpalit-palit ang trends, ang fried chicken at fries ay laging may market. Kaya kung naghahanap ka ng food business na pang barkada, pang delivery at kayang palakihin kahit maliit lang ang simula, ang Chicken Wings and Fries Bar ay isa sa mga negosyong dapat mong i-consider. At bago ang number 2, kung bago ka lang dito at bago pa mahuli ang lahat, baka pwedeng pakilike mo muna itong video at pindutin mo na din ang subscribe button para lagi kang updated sa mga susi sa pagyaman videos. Ang number 2 naman ay Silog Meals. Ang Silog Meals ay isa sa mga negosyong hindi nawawala sa uso. Umaga, tanghali, gabi, kahit madaling araw, may bumibili. Ito ang klase ng pagkain na pang estudyante, pang empleyado, pang driver, pang pamilya at pang barkada. Simple lang ang itsura. Pero malakas ang galaw, isang platong sinangag, itlog at ulam sapat na para mabusog ang kahit sino. Ang pinakamalaking advantage nito ay pangmasa ang presyo. Hindi kailangan ng mamahaling sangkap para kumita. Kahit tosino, longganisa, hotdog, bangus, tapa o fried chicken, pwede nang gawing silog na patok sa karamihan. Kontrolado mo ang puhunan pero tuloy-tuloy ang demand. Malakas din ito sa takeout at delivery. Kahit maliit lang ang pwesto mo, basta malinis, mabilis at consistent ang lasa, nagiging suki ang mga customer. Maraming silog stalls ang umaasa sa repeat buyers araw-araw. Madali ring palawakin ang menu. Pwede kang magdagdag ng budget meals, combo meals, o rice-only options depende sa market mo. At dahil pamilyar ang pagkain, hindi mahirap i-market. Kaya kung naghahanap ka ng food business na laging may demand, pangmasa ang presyo at kayang kumita kahit simple lang ang setup, ang Silog Meals ay isa sa mga pinaka-solid na negosyo na pwede mong simulan ngayong taon. At number 3, Grilled Liempo and Barbecue Packs. Ang Grilled Liempo at Barbecue Packs ay isa sa mga food business na automatic may market dahil hindi lang ito pang araw-araw na pagkain, panghandaan rin, pangbahay at pangpulutan. Kapag may salo-salo, birthday, inuman o simpleng family gathering, laging kasama sa mesa ang inihaw. Kahit walang okasyon, sapat na ang amoy pa lang ng liempo at barbecue para mapa-order ang tao. Malakas ito sa takeout. Hindi kailangan ng dine-in. Karamihan ng customers, iuuwi ang order para sa pamilya. Ibig sabihin, mas mabilis ang ikot ng benta at mas konti ang kailangan sa pwesto. Maganda rin ito dahil pwedeng i-package. Pwede kang gumawa ng barbecue packs, family packs, barkada packs, at party trays. Kapag nakaset na ang presyo at laman, mas madaling magdesisyon ang customer at mas tumataas ang halaga ng bawat order. Hindi rin ito madaling palitan ng ibang pagkain. Iba pa rin ang dating ng inihaw na liempo at barbecue kumpara sa prito o fast food. May emotional value siya. May kasamang alaala ng handaan, bonding, at kasiyahan. Madali rin itong i-market.
Isang maayos na picture lang ng makintab na liempo at mausok na barbecue, automatic nagugutom ang makakakita. Kahit simple lang ang branding, basta maayos ang presentation, may benta agad. At kapag nasarapan ang customer, hindi lang sila babalik, ire-rekomenda ka pa nila sa iba. Dito pumapasok ang tunay na lakas ng ganitong negosyo, repeat orders at word of mouth. Kaya kung gusto mo ng food business na pang takeout, panghanda at kayang magdala ng malaking order kahit maliit lang ang pwesto, ang grilled liempo and barbecue packs ay isa sa mga solid na pagpipilian na pwede mong simulan ngayong taon na ito. Ang number 4 naman ay Burger Steak Rice Meals. Ang Burger Steak Rice Meals ay isa sa mga pagkain na madaling ibenta dahil suwak ito sa opisina, bahay at online delivery. Kumpleto na agad sa isang order. May kanin, may ulam at may sarsa na gustong-gusto ng karamihan. Ito ang klase ng pagkain na hindi nakakasawa. Kahit paulit-ulit, kinakain pa rin. Pwede mo itong gawing simple o pwede mo ring gawing special depende sa timpla at presentation mo. Kahit ordinaryong burger steak, kapag maayos ang gravy at tama ang luto ng karne, nagiging comfort food agad. Malakas ito sa delivery dahil hindi komplikado kainin at hindi madaling masira sa biyahe. Pagdating sa customer, buo pa rin ang itsura at buo pa rin ang lasa. Kaya paborito ito ng mga office workers na gusto ng mabilis at sulit. Maganda rin ito sa pricing. Pangmasa ang presyuhan pero may space para sa kita. Pwede kang mag-offer ng solo meals, combo meals, at extra gravy options para tumaas ang value ng bawat order. At dahil pamilyar ang pagkain, hindi mo na kailangan magpaliwanag ng husto sa customer. Alam na nila kung ano ang binibili nila. Ang kailangan mo na lang ay patunayan na mas masarap ang bersyon mo. Kaya kung gusto mo ng food business na pang-office, pang-delivery at kayang magbigay ng consistent na benta araw-araw, ang Burger Steak Rice Meals ay isa sa mga pinaka-practical at solid na pagpipilian na pwede mong simulan. At kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin seryoso ka talagang maging negosyante. Well, gusto ko sanang malaman kung taga saan ka. I-comment mo naman sa ibaba para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Maraming salamat! Ang number 5 naman ay takoyaki at okonomiyaki stall. Ang takoyaki at okonomiyaki stall ay isa sa mga food business na madaling mapansin at madaling ibenta, lalo na sa schools, malls at mataong lugar dahil bukod sa masarap, kaakit-akit din itong tignan habang niluluto. Ito yung klase ng pagkain na pinapanood muna bago bilhin. Habang iniikot ang takoyaki sa molde, habang nilalagyan ng sauce at toppings, automatic nagkakaroon ng interes ang mga dumadaan. At kapag may isang bumili, madalas may susunod pa. Malakas ito sa estudyante dahil suwak sa budget at sakto sa merienda. Hindi mabigat sa bulsa, pero satisfying sa tiyan. Sa malls naman, nagiging pang-snack, pang-date, at pang-family bonding food. Maganda rin ito dahil pwede mong laruin ang menu. Pwede kang mag-offer ng classic flavors, cheese, spicy, seafood, o special sauce. Pwede ring mag-upgrade sa okonomiyaki para sa mas premium option. Ibig sabihin, may choices ang customer at mas tumataas ang chance ng upsell. Madali rin itong i-present. Kahit maliit lang ang stall, basta malinis, maayos ang display at consistent ang itsura ng produkto, mukhang professional na agad. At dahil Japanese style ang dating, may premium appeal kahit simple lang ang ingredients. Malakas din ito sa social media. Madaling kuhanan ng video at picture. Isang maayos na clip lang ng pag-ikot ng takoyaki at paglalagay ng sauce sapat na para magutom ang makakakita. At kapag nagustuhan ng customer ang lasa, mabilis itong nagiging repeat order. Dahil ito yung klase ng pagkain na kinakain hindi lang dahil gutom ka, kundi dahil gusto mo talaga. Kaya kung naghahanap ka ng food business na mabenta sa schools at malls, madaling i-market at kayang magsimula kahit maliit ang pwesto, ang takoyaki at okonomiyaki stall ay isa sa mga solid na choice na pwede mong simulan ngayong taon. At ang number 6 at panghuli natin ay lugaw with toppings. Ang lugaw with toppings ay isa sa mga negosyong simple lang sa itsura, pero malakas sa benta dahil sa volume, murang bilhin, pero mabilis umikot ang order. Ito ang klase ng pagkain na hindi nawawala sa araw-araw na buhay ng tao, pang-agahan, pang-merienda, pang-gabi at pang-alingasaw kapag may sakit o pagod. Ibig sabihin, hindi ka umaasa sa iisang oras lang ng benta. Ang kagandahan pa dito, madaling i-upgrade ang produkto. Pwede kang magdagdag ng itlog, tokwa, chicharon, laman loob, lechon kawali, o chicken. Kahit mura ang base ng lugaw, tumataas ang value kapag may toppings. Malakas ito sa takeout at delivery dahil hindi komplikadong kainin. Kahit simpleng lalagyan lang, basta mainit at malasa, babalik ang customer.
At dahil abot kaya ang presyo, madalas hindi lang isa ang order. May dagdag pa para sa kasama sa bahay. Maganda rin ito para sa suki system. Kapag nasarapan ang tao sa lugaw mo, nagiging parte ito ng routine nila. Dito pumapasok ang lakas ng volume. Paulit-ulit na maliit na order na nagiging malaking kita sa dulo. At dahil pangmasa ang pagkain, hindi ka mauubusan ng market. Laging may naghahanap ng lugaw, lalo na kapag maulan, malamig, o pagod ang mga tao. Kaya kung gusto mo ng food business na cheap sa presyo pero malakas sa volume, madaling simulan at kayang magbigay ng araw-araw na benta, ang lugaw with toppings ay isa sa pinaka-practical na negosyong pwede mong simulan ngayong taon. At ito bonus para sa mga naghahanap ng mura na food business pero malakas ang benta. Walang iba kundi ang paresan. Kung naghahanap ka ng negosyo na murang simulan, mabilis ang balik at hindi nauubusan ng customer, isang malinaw na sagot dyan ang paresan. Dahil ang pares, hindi lang pagkain. Comfort food yan ng Pilipino. Paggutom, paglasing, pagpuyat, pag-stress, pagmadaling araw, pares ang hinahanap. At ngayong taon, mas lumalakas pa ang demand dahil mas maraming naghahanap ng abot kaya pero sulit na pagkain. Isang serving ng pares, kaya mong ibenta sa presyong pangmasa. Pero ang puhunan mo, kontrolado. Karne, sabaw, bawang, sibuyas, pampalasa, simple lang. Pero kapag tama ang timpla, babalik-balikan ka ng tao. At ang maganda sa paresan, hindi kailangan ng malaking pwesto. Kahit maliit na stall, kahit sa gilid ng kalsada basta tama ang lokasyon mo, may pipila sa paresan mo. Pwede ka ring magdagdag ng ibang ulam. Pares mami, pares overload, pares silog o kahit rice meal combos. Ibig sabihin, isang lutuan, maraming benta. Hindi ka umaasa sa iisang customer lang. Sa paresan, volume ang laban. Kahit maliit ang tubo kada mangkok, sa dami ng bumibili, doon mo makikita ang income. At higit sa lahat, ang pares ay pang-araw-araw na pagkain, hindi seasonal. Ulan man o init, may kakain ng pares. Kaya kung gusto mo ng negosyong madaling simulan, mabilis paikutin ng pera at may siguradong market, ang pares ay isa sa pinakamagandang negosyo na pwede mong simulan. At yan ang mga food business ideas na patok ngayong taon at madaling simulan. Hindi mo kailangan maging perpekto agad. Ang mahalaga, magsimula ka. Dahil sa negosyo, ang unang hakbang ang pinakamahalaga. Kung may isang ideya dito na tumatak sa iyo, i-comment mo sa ibaba at huwag mo nang palampasin. Pag-aralan mo, subukan mo, at i-apply mo sa totoong buhay. Dahil ang oportunidad, hindi hinihintay, kundi sinisimulan. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako, ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.